Hello, good morning po sa ating lahat. I want to continue to share the Word of God. At this time, we are going to read from Psalms chapter 128. It's a very, very nice chapter. Actually, all that are written here in the Bible are very good, very nice and very wonderful. A song of ascents. What we understand about ascents? It means in Tagalog pag-akyat or pag-climb. No? Synonyms ng ascents, climb. Kung paakyat na ang mga Israelites, ito ang kinakanta nila. Kinanta nila ito nung paakyat na sila sa bundok. Kasi sa panahon ng mga Israelites, marami silang nilalakad na mga daan. May mga daan na bulubundukin, may kapatagan, ganun. Kaya habang naglalakad sila, ay ito ang kinakanta nila, paakyat sa bundok. Diba may tinatawag na Mount Zion, bundok ng Zion. Ang Zion kasi dyan kasi nakatayo ang templo ng Diyos. Kaya sa panahon natin, hindi man tayo ang tao sa actual dyan na sinasabi itong salita dito, pero ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang yan para sa mga Israelites, hindi para sa lahat. Kung tunay ka na anak ng Diyos, itong salitang to ay para din sa iyo, para din sa atin na mga totoong anak ng Diyos. So, a song of ascents. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. So, it's very nice to hear this. To hear this, na mapalad ang mga taong may takot sa Diyos, na lumalakad sa kanyang daan, lumalakad sa pagsunod sa Panginoon. Mapalad. Bakit mapalad? Kasi pangako na yan ng Diyos na kanyang pagpapala ay para sa kanila na sumusunod sa Kanya. Mahirap man natin ipakita totally na nagsunod tayo sa Diyos, pero ang tinitingnan ng Diyos ang ating private at public life, no? Private at public life natin, yan ang tinitingnan natin, kung ano tayo sa public at kung ano tayo sa private natin na buhay. Sinusunod pa rin ba natin siya? Madali lang magsunod sa Diyos, madali lang sundin ang Panginoon kung maraming nakakita. Pero how about kung walang nakakita sa atin in our private life? Lalo na pag may mga temptation sa ating pribadong buhay, may mga temptations, iba't ibang temptations. Yan ang pinaka-importante sa harapan ng Panginoon, na sundin natin siya kahit walang nakakakita sa atin. No? Maraming klaseng pagsunod. Pagsunod sa pagiging faithful mo na asawa, na kahit wala ang asawa mo, hindi mo kasama ang asawa mo, malayo ka sa asawa mo, pero sinusunod mo pa rin anong tama sa harapan ng Diyos about sa relationship niyo sa asawa mo. Ano pang klaseng pagsunod? Sa example natin sa pagiging may posisyon, sa iba't ibang posisyon sa government na trabaho. No, maraming temptation daw sabi nila lalo na sa pera. So, sinusunod mo pa rin ba ang Panginoon kahit walang nakakita sa iyo na pwede kang mandaya?
Hindi lang sa pagkaroon ng posisyon sa government job. Hindi lang dyan. Kahit sa anong trabaho, maliit man or malaki na trabaho. Nandyan ang mga temptation. Kahit nga sa amin, may mga temptation din sa tinatrabahuan eh. Kasi may mga clients kami na namimigay ng tip. Pwede na yung kasama, for example, kasama ko lang ang tumanggap ng tip. Pwede na, sikreto lang niya na hindi niya sabihin na nagbigay pala ang client ng tip. Yung ganun. Pwede niyang sabihin ay hindi naman nagbigay. Pero sa totoo lang nagbigay naman pala. Binulsa lang. And example lang yan ha. Example lang yan. So maraming mga bagay na mapatunayan natin na sinusunod natin ang Diyos kahit walang nakakakita. Madali lang talagang sundin anong tama eh. Kung maraming nakakakita. Pero how about sa ating private life? Nasusunod ba natin ang Panginoon? Nalulugod ba ang Panginoon sa atin? Kaya nga sabi dito, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Yung obedience na yan, hindi lang yan sa public na pagsunod, public appearance. Kasali na dyan at pinaka-importante ang private na buhay natin. Diyan natin ipatunay sa ating sarili in the sight of God kung paano natin siya bigyan kaluguran. Kahit walang nakakakita sa atin, naawa tayo sa mga pulubi, nagbigay tayo. Isa na yan sa pagsunod. Sabi pa ng Panginoon, kung ginawa natin yan, tinulungan natin ang mga pulubi, parang siya na rin ang ating tinulungan. Kung nagpautang tayo sa mga nangangailangan, parang sa Diyos na rin tayo nagpautang. Isa yan sa pagsunod natin sa Diyos at tatawagin tayong blessed kung ginawa natin yan kahit walang nakakakita. Kung ginawa natin ang tama sa ating trabaho kahit walang nakakakita. Kung binigay natin ang ating the best sa ating trabaho kahit walang nakakakita. Isa yan sa pagsunod natin sa Diyos. Verse 2 muna i-review natin. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. So, kakainin natin, aanihin natin kung ano yung itinanim natin, kung ano yung mga ginagawa natin na pagsunod sa Diyos, aanihin natin yun eh. Kasi sabi pa nga, ano yung tinanim natin, yun din ang ating anihin. Alangan naman, nagtanim tayo ng mabuti, aani ba tayo ng masama? Siyempre hindi. Aani tayo ng mabuti rin pag nagtanim tayo ng mabuti. Verse 3, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. So, maliban sa iba't ibang mga pagpapala, bibigyan ka pa ng matapat na asawa. Bibigyan ka pa ng Panginoon ng matapat na asawa at mga mabubuting anak. Kasi maganda ang tinanim mo eh. Isa yan sa mga blessings ng Panginoon pagkakaroon ng mabuting asawa. Kaya nga ang pag-aasawa din, hindi yan pwede na dire-diretso ka lang. Ang pag-aasawa, hindi yan pwede na tira pasagad ka na lang kung sa Bisaya pa. Kailangan mo humingi sa Diyos kasi ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng mabubuting bagay. Siya pala ang may-ari ng lahat ng mabubuting bagay. Di sa Kanya din tayo humingi ng mabuting asawa. At kahit sa mga anak din, sa Panginoon din natin ihingi na, Lord, ang aking mga anak, gawin niyo po silang mga mabubuting anak. Kay God din tayo hihingi. Wala nang ibang makapagbigay sa atin ng mga magagandang bagay. Ang Panginoon lang talaga.
Lahat ng bagay na magaganda, sa Panginoon lang yan natin matatanggap. Makatanggap man tayo ng magagandang bagay dito sa mundo, artificial lang yan. Pero ang totoong magagandang mga bagay na matanggap natin sa Panginoon po talaga yan galing. At sa Panginoon din yan natin hihingiin. At sa Panginoon lang din po natin yan pasasalamatan dahil siya po ang nagbigay sa mga bagay na yan. Verse 4, narito, or yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. So, biro mo, sabi pa dito, narito, ganito ang pagpapala ng tao na natatakot sa Panginoon. Ganyan ang mga pagpapalang natatanggap sa mga taong may takot sa Kanya. Ano yun ang ganyan? Ano yung ganyan? Ganyan na magkaroon ka ng mabuting asawa. Ganyan na magkaroon ka ng mga mabubuting anak. Sa mga taong may takot sa Diyos. Sa mga taong sumunod sa Diyos, bibigyan tayo. Bibigyan tayo ng Diyos ng mabubuting bagay din. At kasali na dyan pagkakaroon ng mabuting pamilya. Pero kung di natin sundin ang Diyos, opposite din matatanggap natin. Kasi nakasulat na yan na kung hihiwalay tayo sa Diyos, hihiwalay tayo sa may-ari ng mga magagandang bagay. Humiwalay na rin tayo sa mga magagandang bagay kasi ang Panginoon ang may-ari sa lahat ng mga magagandang bagay. Every good gift comes from the Lord. Kaya huwag tayong humiwalay sa may-ari ng mga magagandang bagay para hindi rin mawala sa atin ang mga magagandang bagay. Hindi talaga natin pwedeng sabihin kay God, Lord, hihiwalay ako sa iyo, Panginoon. Pero pagpalain mo pa rin ako kahit lumayo na ako sa iyo, Lord. Pabayaan mo ako sa aking kasalanan, Lord. Gusto ko to. Huwag mo akong pakialaman. Pagpalain mo pa rin ako, Panginoon. Please lang. Kahit umiyak ka pa, ayaw talaga ng Panginoon. Bakit? Hindi po siya nagtutolerate ng kanyang anak sa kasamaan or sa mga bagay na hindi nakakalugod sa kanya. Ikaw ba, okay ra ba sa'yo? Ikaw ba kung ang anak mo magsabi sa'yo na, Pa or Ma, kanang babait pa rin kayo dapat sa akin kahit gagawa ako ng bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Kahit gawin ko ito mga bagay na masama, Ma, mabait pa rin kayo dapat sa akin, ha? Diba? Ayaw mo talagang maging mabait sa anak mo na Suail. Ayaw mo talagang maging itolerate siya sa paggawa ng masama. May mga tao man na ganyan, may mga magulang man na ganyan, dahil nakikita nila, nagkakapera sila, nasilaw sila sa salapi, kahit na gumawa ng masama ang kanilang anak, okay lang kasi nagkakapera naman sila. Pero hindi yan ganyang klaseng ugali, hindi yan galing sa Diyos. Kasi ang totoong magulang na may mabuting hangarin para sa kanyang anak, hindi yan nagtutolerate ng mga masasamang bagay sa kanyang buhay. In fact, dapat may disiplina ka nga dapat sa anak mo na Suail. Didisiplinahin mo yan kung ayaw mo siyang mapahamak. Dahil kung pabayaan mo siya, sabihin mo, okay lang sa akin, bahala na siya. Gagawa ng masama, bahala na. So, hindi mo siya totoo na mahal. Kasi sabi pa salita ng Diyos, ang tunay na magulang na nagmahal sa kanyang anak ay magdidisiplina sa kanya kung may masamang ginawa ang kanyang anak. Hindi nagtutolerate sa kanyang anak. At sabi rin ng Panginoon, salita ng Diyos, nagsabi rin na ang mga minamahal ng Diyos ay dinidisiplina niya. Ano yan sa other term, ha? Pinaparusahan niya kung nakagawa ng masama. Dinidisiplina niya para matuwid, para matuto, para
maging straight na ang kanyang buhay, hindi na crooked. So sa verse 5, may the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. So about na sa Jerusalem, about sa Zion. May you live to see your children's children. Peace be on Israel. So mahal ng Panginoon ng mga Israelites. Mahal ng Panginoon ng Israel. Kaya palagi nating pag-pray ang Israel, palagi nating pag-isali sila sa prayers natin. Sabi pa dito, may you live to see your children's children. Yan ang blessing ng Panginoon. Makikita mo pa rin mga kaapu-apuhan mo pag naglingkod tayo ng masigasig or may katapatan sa Panginoon. I-allow yan ng Panginoon. Makita pa natin ang ating mga apo na may tagumpay sa kanilang buhay. Yan, isa yan sa mga pagpapala ng Diyos. Ang Diyos mag-bless sa kanyang mga salita. Ang Diyos ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga buhay na palagi nating hangarin palagi na makinig or magbasa ng kanyang mga salita dahil ang salita ng Diyos ang ating gabay. Ibig sabihin kung wala na tayong guide, maliligaw tayo, di ba? Ilaw din yan sa ating daan. Kung wala ng ilaw ang ating daan, naglalakad tayo sa dilim, matutumba tayo. Matitisod tayo, ma-slide tayo, baka may mga tinik pa dyan, matitinik tayo, madidisgrasya tayo. So kailangan natin na ang ilaw na siyang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ito dahil ilaw natin ito sa ating daan. God bless po.